Mamay Mi, Mamay Mi, Mamay Mi, tulungan ni tatay nga makaruar ah. Palubos niya po. Magandang araw mga kababayan. Welcome to Reaction Vlog YouTube channel. Latest update ni VP Sara kay FPRRD sa Daheg. Ayon kay VP Sara, ay binalitaan niya raw si PRRD tungkol sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco at binalita rin ni VP Sara na may attempt ng paglink kay PRRD sa mga missing Sabongeros case. At ayon kay PRRD, ito raw ay preposterous o isang malaking kalokohan. Pinalitaan ko siya about sa autopsy report ni Mr. Paulo Tantoco. Pinalitaan ko siya about sa mga missing Sabongeros case. And then, ang sabi niya, and then sinabihan ko siya na there is an attempt to link Tama dyan. Sabongeros case. So, sabi niya that this Preposterous. Tapos, napag-usapan namin, nagsabi na naman siya ulit, no, na huwag na bumisita sa kanya because it's taking toll on burden sa finances. Then I told you now, okay lang, what problema siya. And then mas mahaba yung discussion namin about pro-cremation and anti-cremation. Naging mahaba raw ang pag-uusap nila tungkol sa pro-cremation at anti-cremation at umabot na raw sila sa legal. Dahil nga po si VP Sara ay anti-cremation at si PRRD naman ay pro-cremation. Pero sabi raw ni PRRD na sundin ang kanyang last wish dahil iyon raw ay sagrado. Kaya sinabihan raw ni VP Sara si PRRD na si Kong Pulong na lang raw ang kausapin tungkol sa cremation. Dahil nga anti-cremation si VP Sara at ito raw ay bad feng shui. Sino ba ang pro-cremation dito? Butukan man yan. Anti-cremation. Ayaw, I don't like it. Two side of story. Maguna siya dama. Kung side of story ba? Kay cremation pwede mo mabitbit. Man yung i-donate yung part? Ako. Nag-apply kasi ako din. Donor. Ako doon sa driver's license ko, nag-organ donation ako. Nag-check sa driver's license ko. Pero ako kasi gusto ko inibing yung aking katawan. Yes, of course, yeah. Pero merong iba na ang preference nila isunugin yung Katawan. So, ang tagal ng discussion namin kanina, kasi umabot na kami sa legal. Sabi ko, once you're dead, sabi Next ko, of kin. next of kin na ang may-ari ng katawan mo. Yes, correct, yeah. Kaya nga may mga instances na first family at second family nag-aaway sa bangkay no, di ba? Sino man yung namatay. Ayon pa kay VP Sara, pag namatay raw ay ang next of kin na ang may property sa katawan. Ngunit ayon kay PRRD, unang-una raw ay hindi siya property at walang sino man ang nagmamay-ari sa kanya. Naitanong rin kay VP Sara kung sakali ay isalibingan raw ba ng mga bayani ililibing. Ayon kay VP Sara, si PRRD ay isang dating pangulo, kaya nararapat lamang na salibingan ng mga bayani, kaya nga lang raw ay ayaw ni PRRD na mga ganoon, dahil ang gusto lang daw nito ay madispose ang kanyang katawan. And then umabot na kami sa bilangan ng spaces para sa ashes doon. Nakakalungkot naman yun. Spaces para sa urn doon sa mausoleo. So, ang tagal ng discussion namin, sabi ko bad feng shui yan na yung cremation. Sabi ko, bad feng shui. And then sabi niya, ano? Sabi ko feng shui. Sabi niya, feng shui din ako. Sabi niya, lahat ng nagapungsoy, namamatay na. Pero ma'am, gusto niya magpalipit dito. So, gusto niya magpapalipit. Pero dito, kahit dito. kung saan man siya mamatay, sabi niya, gusto niya magpapalipit.
pinag-usapan namin, naputol yung discussion namin about, kasi may iba kami kasama, may iba ako kasama kami. So, naputol yung discussion ko, pro and anti-cremation. So, kanina, medyo mahapag talaga yung discussion namin. Anong ending, ma'am? Walang nanalo. Ang ending, sabi ko, so, pagpatay na ang tao, di ba? Hindi na niya alam kung ano mangyayari sa katawan niya. And by law, yung katawan na yan ay property na yan ng next of kin. Sabi niya, unang-una, hindi property ang katawan ko, sabi niya. Hindi property ko nino man. Sabi niya, hindi ko property nino man ang katawan ko. At sabi niya, sundin daw yung sacred wishes last wishes. Last wishes niya kasi sacred daw yun. Para sa tao. Ano yung last wishes. So, sinabihan ko siya, ma'am. Sabi ko, sige, yung eldest na lang namin na kapatid ang pagawain ko. Kasi hindi ko talaga pagawain na. Sunugin niya ang katawan. But, Hindi ma'am, hindi rin masusunog. Ay, susunugin talaga yan kasi wala siyang pwede. Meron siyang testament lahat nandoon. Hindi susunugin. Susundin siya. O susundin kung sino yung mga anak. Kailangan meron siyang will. Ganun yung nangyari sa asawa ko. Yeah, kailangan. Meron na o wala. Susundin talaga. but ma'am, He's a hero for us. He deserves a hero's glory. Yes. well, as a former president, yes. So, libingan ng mga bayani, madam. Uwi siya sa Pilipinas. Pero ibibigay daw niya Pero ayaw niya kasi ng mga ganun, ma'am. Ang gusto lang niya is paano i-dispose yung katawan niya. Balik pag next time, tanungin ko sa kanya, bakit ayaw niya sa ilalim ng lupa? Ang importante kasi ang soul natin, no? Kainin siya ng mga uut. Pero ma'am, biblical yung ililibing. Yes. Hindi susunugin. As state in the Bible na tayo ay ililibing, hindi tayo susunugin. Biblical yung. Ay, nasa kanya din. Tsaka sa custom ng Pilipino, nililibing talaga yung Yan na nga po. Ang most important, VP is his soul. Ang soul niya po, ang kit talaga. So yun, Kasi ang sabi niya, parang hindi na daw sa masunod sa gobyerno. Unahan niya. kasi Pagbalik ni Jesus, tatayo tayo lahat. Wait lang. Nagsabi rin daw si VP Sara kay PRRD na kung bakit raw kung si Kung Pulong at Kitty ang mga kausap ni PRRD ay bakit raw sa tingin nila mamamatay na raw si PRRD. Pero sa tingin raw ni VP ay hindi naman. Ayon kay PRRD, melodramatic lang daw yung pagtanggap ng dalawa sa sinasabi niya. At dapat raw talaga na pag-usapan ang kamatayan dahil darating din daw talaga tayo dyan. about them. And then sinabi ko sa kanya, bakit pag si Kitty or si kuya ko, kausap mo, parang naiiyak sila na ikaw mauna, datwali. Sinabihan ko yun sa kanya, kasi bakit iba-iba yung assessment namin, yung assessment ng Kitty tsaka ng kuya ko, mamamatay ka na. And then ako, parang sa tingin ko, hindi ko pa parang mamamatay. Natuali, mauna ka na mamatay. And then sabi niya, no, melodramatic lang daw ang take long dalawa sa sinasabi niya. Pero death daw, something that should be discussed because it might happen. Yeah. Hindi natin alam kung kailan. Sabi niya, He's pero preparing. dapat He's prepared. Ano yung reaction niya dun sa Santoco Case. medical report na it's in effect and yung fact na the police report says that the first lady must have been in the area where the death happened. May reaction si Mayor Ernie. Hindi siya nasabi ako kasi nag-update ka agad yung isip sa gobierno natin. So doon siya nakakapit because daw yung attempt to link him to the missing father, the bones or the bodies. Your reaction not to the same issue.
because Senator Marcos says called for transparency. They should review the details of the whereabouts of the first lady. Nag-ano na ako, diba? Nag-comment na ako yan before pa. So, I don't think kailangan ko ulitin yung comment about yung official. Hindi raw nagkomento si PRRD sa Tantoco case dahil mas napag-usapan raw nila ang tungkol sa missing Sabongeros, kung saan may mga pagtatangka na iugnay ito sa war on drugs ni PRRD. Ayon pa kay VP Sara, nakapagsalita na rin daw siya dati tungkol sa Tantoco case kaya hindi na raw siya magbibigay uli ng komento ukol rito. Ma'am, tinawag ka ng fake news. Dati, Yeah. Ikaw daw nagpasimuno ng fake news. Ako daw nagpasimuno na fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon Sa police station, Los Angeles. sa loob. Nagtatanong pa ba siya kung may tao pa rin dito? Nabanggit ko sa kanya kanina. Ay, hindi siya nagtanong. Ako yung, saan si ma'am? May kasama Yung pinain-out. Kasama kami kanina ni ma'am sa bus. So, pag-upok ko, nabanggit ko kay sama ko si ma'am since noong March. Ang kinamusta lang ni ma'am ay si Kateki. Sino ko? Si PRD. At saka ikaw. Kamusta si PRD and kamusta na si Kateki. Naitanong rin kay VP Sara kung kumusta na si PRRD. Okay naman raw ang kalagayan nito, alerto raw ito at magiliw. Isang beses lang raw nakita ni VP Sara na malungkot si PRRD at ito raw ay noong pangalawang pagbisita niya dito. Ayon pa kay VP Sara, huling bisita niya raw ngayon sa linggo na ito dahil ibang relatives ang nakaschedule na bibisita kay PRRD at sa Monday at Tuesday next week pa ang susunod niyang pagbisita. On that particular note, how is PRRD? He's okay. He's he's alive. Alert, no? And he was very animated in the discussions. Isang beses ko pa lang siya nakita na nung pangalawang visit ko. Yun lang. All the rest, Will this be your last visit on this trip or meron pa? So the visit pa before you go? Meron pa. Mga bisita. Pero for this week, ibang relative, Ma'am, pwede announce anong araw, ma'am? for this week, 55 last visit. But the other days of this week, ibang last visit. Ma'am, pwede announce anong days, ma'am, ang visit? Visit, Monday, Tuesday, Wednesday, walang Thursday, o Friday. So, next week, Monday, Tuesday. Muling nagpapasalamat si VP Sara sa lahat ng patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at suporta kay PRRD at naniniwala pa rin sa kanyang mga nagawa. Alam raw ni VP na hindi ganoon kadali ang pumunta sa The Hague, kaya nagpapasalamat rin ang pamilyang Duterte dahil kasama nila ang mga taga-suporta. I'm okay, ma'am. Wala man akong problema. Nagbabalansin ko na lahat ng mga kailangan sa pamilya, dito sa trabaho mo sa Office of the President, at sa pag-asikaso ng mga At nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal at suporta. Hindi madali ang pumunta dito sa Hague. Alam ko yun dahil ginagawa ko yun. Pero nandito pa rin kayo, nagpabiyahe kayo. Yes, ma'am, from the UK. Yes. As long as you're strong, we're strong. You are Iron Lady. Yeah. So, nagpabiyahe pa rin kayo. Kahit sobrang tagal ng biyahe at malayo yung biyahe. At yung mga, syempre, hindi makapunta dito dahil sa iba't ibang rason. Nandiyan din sila sa social media, nagbabantay din. At paninigurado na okay lang ang kalagayan ni Dr.
Rodrigo Duterte. Nakakalungkot lang na yung iba nagkakaroon ng kaso, mayroong harassment, mayroon ng mga kaaway dahil sa kanilang paniniwala sa politika at sa kanilang pagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ginawa niya para sa ating bayan. Pero kami, pamilya, malaki ang pasalamat natin bilang kaya kasama natin. Okay, first time. Nagbigay rin ng komento si VP Sara tungkol sa tariff na ipinataw ng Amerika sa Pilipinas. Ayon kay VP Sara ay expected na raw na dadating ang pag-i-impose ng Amerika ng tariff dahil pag-upo pa lang raw ni President Trump ay sinabi na nitong isa ito sa mga may prioridad na gagawin niya. Kaya dapat raw ay may plano na ang economic team ng Pilipinas sa mga i-impose na tariff sa ating pagnenegosyo sa Amerika. Well, dapat yan unang-una expected na darating na yan, diba? Kasi pag-upo pa lang President Trump, magulang mo ang sa Pinas. Dapat meron ng plano ang ating ekonomiya kung ano ang gagawin sa mga i-impose na tariff na negosyo sa United States of America. At dapat meron na rin support galing sa bigger economic team na makikipag-usap, dialogo sa kanilang counterpart sa US government. Any expectations po sa upcoming visit ni PBBM sa US? And do you think the LE incident will affect this visit? No comment. No comment. Ma'am, can I ask a question? Nag-move on na ako. Ma'am, pwede ako mag-ask question, ma'am? Yes, ma'am. Yeah, ang question ko lang, ma'am, maapektuhan po ba yung Philippine government, ma'am, sa mga tariff na plus nila sa US? Yung mga, po, Yes, ma'am. apektado tayo? Maapektuhan talaga yung hindi natin alam kung gaano kalaki. Pero yung trade, yes. So parang bababa yung economy natin dyan, ma'am? Well, sana hindi. Sana maganda yung preparation ng economic ng ating administration. Question Yeah. Sige po, salamat. Reaction that it seems na lahat na lang ginagawa niya. Particularly dun sa masabi nila ngayon, recently yung sabi mo, instinct sa pangyayari po sila. There seems to be an effort to protect the family again associated with Natanong din si VP Sara sa kung ano ang kanyang reaksyon sa patuloy na pagyurak sa pangalan ng mga Duterte na lahat na lang ay iniuugnay sa kanila kagaya ng missing sa Bongeros case. Ayon kay VP Sara, ito raw ay expected na niya dahil nakita na niya ito noong 2023 sa ginagawang pag-atake sa Office of the Vice President dahil merong nakakarating sa kanila na usap-usapan na hindi maganda galing sa loob. Pero hindi lang daw ine-expect ni VP Sara na pati ang kanyang trabaho bilang Vice Presidente ay maaapektuhan dahil binalian raw ng pakpak ang opisina nila para makatulong sa mga nangangailangan na mamamayan. Hindi raw ini-expect ni VP Sara na aabot ang bayan sa ganito na hopeless at walang nangyayari. Hindi na raw niya nakikita ang daan kung saan babalik sila sa pagkakaisa at pagpapatuloy ng mga legacies ni PRRD. That was September 20. But even before that, during the campaign, meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa hindi maganda yung sinasabi. At kung sa grupo nila, hindi na lang pangalanan kasi hindi lang mga personality. So,
Pero naririnig na. Nare-report sa akin once. At hindi ko naman kasi pinamusin yun dahil naisip ko, sino lang ba ako? Yung Vice President lang naman yung President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically, ang Vice President ay isang spare tire. So hindi ko inisip na naabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maa-apektuhan. At pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nila para ikip yung lips ng Office of the Vice President about our country. So, yun ang hindi ko expect. Hindi ko rin in-expect na maabot sa ganito yung bayan natin na wala na nangyayari. As I said before, it seems that we're on a road to percussion right now, and I think it's hopeless. Yes, I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of that.